Ay, nag-ayos na rin ako ng sarili. Naligo, nagsuot ng disente na shirt na itim at pants. May Chanel akong bag na dala at saka na ako sumakay sa sarili kong kotse, papunta sa aking business. Okay naman ang sale, ma'am. Musta na po si Blaze? Okay na ba yung cute na anak niyo? Tanong ni Maris na isa sa mga employee ko sa aking shop dito sa mall. Kilala nila ang anak ko dahil madalas mas gustong tumambay ng anak ko rito kaysa umuwi. Alam niyo naman kung bakit, hindi ba? Sa awa na may kapal ay ayos na ang anak ko. Nakangiti na sabi ko. Minabuti ko nang ayusin ang dapat ayusin dito sa trabaho bago pagbigyan ang hiling ng buntis. Mabuti pa siya, walang stress sa buhay at itsura. Isa siya sa mga kilala kong nagbuntis pero sobrang ganda pa rin. She don't believe on the world ugly partnered on her name at all. Matapos na may ayos at may pirmahan niya ang lahat sa aking office ay sinabihan ko na si Marie sa dapat niyang gawin at agad na akong dumiretso papunta sa subdivision nila, Marcel. It didn't take long before I stopped my car on a big mansion. Hindi na ako magtataka kung ganito ang bahay ni Marcel. She is very fan of classical theme of Victorian era mansion. Parehong mayaman at kilala silang mag-asawa. Marcel's husband, Pin, is an owner of a prestigious school, while Marcel herself owns a world-known company. A powerhouse couple na bonus na lang na mahal nila ang isa't isa. Dahil kakilala naman ako nang nagbabantay sa gate ay pinapasok na nila ako. I need to pass on a grand fountain on the middle facing the huge mansion na may 3 palapag, towering and enticing. Agad akong sinalubong ng buntis na nasa sala na at kasama ang mga kilalang and beauty expert sa bansa. She's definitely serious nang sabihin niyang makeover ang gagawin namin. Finally, you are here. Nagagalak na pagsalubong niya sa akin. Namimilog man ang chance na 8 months na dahil sa pagbubuntis. She look gorgeous on every way she can. Ang ganda-ganda niya talaga. Sorry, ngayon lang ako inaasikaso ko pa yung business. Agad kong nakita na nakahanda ng lahat. Al, tara na. Everything is on set now. Let's start the operation. Balik Alindog version 2.0. Excited na Anya. Hindi naman ako nagkamali on her taste. Widow massaging, back massage sa akin syempre. Siya naman ay sa paalang. At hairstylist do my hair. Aminado ako na hindi alagang-alaga ang buhok. Kaya labis naman ang tuwa ko nang makitang bumagay sa akin tong apple cut na buhok ko. We also do facial face massage at nagpalinis na rin ng nail design na rin. Nakaka-refresh din ito. Habang inayusan ang kilay ko ng isa sa mga makeup artist ni Marcel, ay sinika naman ako ng babae. Musta naman kayo ng asawa mo, Al? Same jerk. Nakangisi ang labi ni Marcel habang kunwari ay nakatutok ang mata niya sa hawak niyang magazine. Napangiti at iliiling na lang ako. Wala namang magbabago ron, Marcel. Ganun na talaga siya. Napilitan lang naman siya Nasakal lang siya sa kasal namin. Napakabait mo naman, friend. Baka lagpas langit ka na niyan, ha? Huwag mong suluhin lahat ng kasalanan. Kaninong manoy ba ang tumigas at pumasok sa'yo? Ang bumuo ng pagkakasala. Alam nga naman na mag-isa ka. Alam mo, yung asawa mo yan, pa-victim blaming talaga Nakakagigil. Hindi maiwasan na rant niya. 6 na taon na rin naman na kaming nagtitiis, paliwanag ko. At salamat naman at nagising ka na sa katotohanan. Date suck. Yan ang rekomendasyon ko. Kinikilig na Anya. Oh my gosh, she can't let out that topic. Please let go that idea already. Nakakahiya ron sa kaibigan natin. Mabait lang si Zach at walang motibo at mali siya lahat ng ginagawa niya. Marcel, that's the point, no more. Sumasakit ang sentido ko sa pamimilit at pagsiship niya sa amin ni Zach. So, Dance my dear Alisa. Kaya nga walang jowa yung tao kasi may hinihintay siyang mag-divorce. It is nonetheless you. Ikaw ang hinihintay niya, Inday. Hindi ko na pinansin ang sinasabi ni Marcel. I will just decline that idea. Pinikit ko na lang ang mga tako at dahil sa sobrang relax pagkawala ng hangover at katahimikan ay nakatulog ako. I just woke up ng bandang 5:00 na at hindi ko pa nasusundo ang anak ko. Thanks God, goodness, at nasundo na siya ni Blake. Nagpapabango siya to the airport kumbaga. He just chat me to inform na nasundo niya na yung bata. That way ay nakahinga na ako ng maluwag.
Bago ako umalis ay sinabihan ako ni Marcel, ang ganda-ganda ng makeover mo tapos hindi matchy sa suot mo. Take this dress and sandal. Walang pangit na aalis sa bahay ko. This woman. Sinuot ko na yung ibinigay niya sa akin na dress. Kulay gray ito at semi-formal. Napaka-fashion, trendy at nagmumukha akong mas bata ngayon. We bid goodbye at saka na ako umuwi. Kinakabahan ako, hindi ko alam kung bakit, pero nakapag-relax naman nang makauwi na ako ng tuluyan at nakita ko na nag-i-enjoy ang mag-ama na naglalaro ng video game sa sala. Blake San Perel. Denise was out of the country. Kagabi ay hinatid ko ito sa airport. I will miss my girl at dahil wala naman akong gagawin sa labnis namin ay umuwi na lang ako sa bahay. The lights are off kaya naman habang naglalakad ako papasok sa kwarto ko ay may nabangga akong babae at naramdam ko na lang na namasa ang suot ko. She packing poke on my shirt. I cursed so loud at her, but she drank and mildness on what packing happened. Dear Christ, I might do something terrible to this drunk tired woman. Ako na lang naglinis sa kalat niya. I did not change her clothes. Why would I be? Ako naman ay agad na ngang nag-shower at saka na ako natulog. Hindi ako agad nakatulog sa totoo lang. Naisip ko ang anak ko. Si Blaze, hindi ko nasubaybayan ang paglaki ng bata because I fucking hate his mother too. Kahit ilang oras ko lang nakakasundo yung bata, parang ang gaan-gaan na ng loob ko sa kanya. He is smart and kind. Napakarami din naming similarities. Masaya ako na kahit papano ay binubuksan ko ang puso ko para sa bata. Just for my child, pero kay Alisa, it will remain as the same. She's always going to be nameless for me. Just playing those thoughts on my mind made me fall asleep. Pagkagising ko, ay lumabas na ako sa silid. Nakita ko si Blaze na nasa kusina at inabot yung cereal na nasa taas. Hey kid, nasaan yung mama mo? She is actually morning person and always cook breakfast kahit hindi ako nakain dito. Ayaw po magising ni mama eh. Naghihilik pa po eh. Paliwanag ng bata. At saka po pala, good morning po, he giggled. We also do a fist bro na tinuro ko sa kanya. Alisa might be sleeping because of drinking too much yesterday night. I just plan on toasting bread and frying eggs and bacon para may makain kami ni Blaze. Magana na kumain ang bata and he is also telling me story na ikinakatuwa ko. My child grew this smart and kind without me noticing because I am busy hating them. Hindi ko alam pero natatabla na rin ako ng pagsisisi ng paunti-unti. Looks like walang balak bumangon si Alisa, so I decided to be my young man drives for today. I let him take my car for a ride for a first time. Nakita ko na nakagulo ang buhok ni Blaze, kaya naman inayos ko ito. It's just like me, look like me, a miniature me. I felt sadness nang maisip ko na 2 buwan lang ang banding namin ng anak ko. And they will leave me at sasama roon sa mayabang na gagong sak. Ata ang pangalan nun. He is also a child from a known clan. Mayaman din at may ibubuga. And I don't know why the idea of him stealing Alisa and Blaze from me sparks a known anger. Pinaandar ko na ang makina ng sasakyan and started driving. My child speak that makes me surprised. Thanks po, kahit sandali ay nakilala po kita, Mr. Ferrer. Kahit po agreement lang ang lahat ng ito. I am not aware that my child knows that this is just a part of the divorce agreement. And he is not calling me daddy or papa. Naalala ko na noon nang sigawan ko siya when he tried to call me father. Now guilt slowly eating me. What did I do to deserve this child? He is a blessing that I refused for so long. I stopped the car and brushed his hair with a smile on both of our lips. A son, it is now a sweet word for me. Ngayon malapit na silang umalis. Malapit na yung 2 months na agreement namin ni Alisa. Ngayong malapit na silang mawala sa buhay ko, parang bigla akong nakaramdam ng bigat sa dibdib ko. Call me Dad, Blaze, ha? At least when we are just alone. Blake San Perel. Hapon ay ako na rin ang sumundo sa bata. Alisa is out of reach but I messaged him that I will take the kid for a ride. Partly from doing our agreement. I also think that even for 2 months, I can give good memories for my son. Hindi naman ako nagkamali ng labasan na ng mga bata. My son is waiting near the guardhouse. I opened the door of my car. Lumabas ako mula rito while I am wearing my same corporate suit. Parents and yayas that walking away from the school are
joking me with their appreciative eyes on me. I cannot deny that no one can resist my dumb charm. I feel sorry for them. Ang gwapo niya, anak, no? Gusto mo ba ng stepfather, nak? Need ko na ng sugar daddy, be. I saw him. Kahit siya na lang ang ayuda ko, Emmy. I walk to the place where Blaze is sitting. He is looking down, nakatingin lang sa sapatos niya at pinaglalaroon ang bato gamit ang sapatos niya. He must be wearing for too long that he is so bored. Nag-squat naman ako para mapatayan ang kanyang pagkakaupo. Unti-unti na ngang iniangat ng anak ko ang ulo niya. And his face looks epic for his surprise reaction. Daddy, you're here! Mukhang hindi pa rin siya makapaniwala ang anak ko na nandito ako. I smiled while tapping his head. Lightly, my boy smiled like he is so happy for the first time. And when he hugged me, I felt so proud to myself. Pakiramdam ko ay magulang na rin ako sa wakas. Nasa pangalawang araw ko pa lamang na nagiging ama ako sa kanya, I am slowly accepting my son. It makes me suddenly sad and bothered nang maisip ko na sa loob lang ito ng 2 buwan and both Alisa and my son will leave me. Napakakunot noon naman ako. Hindi ba ito ang gusto ko? I want them out of my life pero unti-unti nang nalalapit sa akin ang anak ko. Pakiramdam ko ay nahihirapan ako. Dad, nagtataka ang anak ko sa bigla kong magkatulala. Are you okay? He asked. I smiled at him. Of course, son. Tara na sa loob. It looks like your mom can't make her way here. He pouted. Oo nga po hindi naman po nangyayari yung ganito kapag busy lang po si mama sa trabaho niya. Pinapasundo niya ako mismo kina Ninang Marcel o kaya madalas po ay kay Ninang Sak. Hindi ko naman maiwasan na lasa ng pait sa tuwing maririnig ko ang pangalan ng ipal na lalaki na yun. Matagal na palang pumapapil yung Sak na yun. No wonder at ninong pa siya. Oo nga pala wala ako sa araw na nabinyagan ng anak ko sa simbahan. I was not on that day dahil una ayaw kong may makaalam sa sikreto ko. And that day is my birthday at sinama ako ni Denise sa Japan. Just remembering it makes me feel an awful dad. I miss a lot of important days on my son's life. At dadami pa ito dahil iiwan na nila ako. Pero agad ko na lang naiwinaksi ito at saka na lang tinanong ang anak ko. May work ang mama mo. We are now heading to my car. Hawak ko ang kamay ng anak ko, smaller than mine, but it speaks to me. And I felt like a father from eternal denial. Ako na lang naglagay sa seatbelt ng anak ko. Sa shotgun seat ko na siya ipinaupo. Opo, ma'am. Sa business. May-ari po siya ng 3 branch ng kape, 2 pastry shop at isang clothing store. I can't help but to be amazed sa sinabi ng anak ko. Noon ang akala ko ay gagatasan lang ako ni Alisa. She probably know that I am rich and powerful. Kaya niya naipilit ang kasal namin. I did not know that she is a way independent than I thought. Ngayon ay naisip ko kung ginagastos ba niya ang mga ibinibigay kong pera sa kanya. Directed on her bank account. Minabuti ko nang iwinaksi sa isip ko. I started the engine and drive the car pero naisip ko na wag munang umuwi. I brought sweets like ice cream and marshmallow para mag-movie marathon kami ng anak ko ngayon. We are also love the same things such as video games. Nang makauwi na ako, umakyat muna ako sa taas. Binihisan ko na rin doon si Blaze. I even put some powder on his back before dressing him on a shirt. We are having fun playing video games when someone opened the door, revealing a very beautiful woman. Hindi ko halos makilala si Alisa sa bago niyang ayos. She is more pleasant looking now. Hindi na gulong-gulo ang kanyang buhok and is cut on a shorter way. Hindi ko maiwasan na makita siya on another point. I admit that I didn't let her dress and looks the way she wanted before. At parang puspuro na sumindi ang damdamin ko nang maisip ko kung bakit niya ginagawa ito. It's none other than the reason of her loving that packing sack, Alisa Magalas. Sa hindi malamang kadahilanan ay tila napaiwas na naman ako ng tingin sa matalim na titig ni Blake Sun sa akin. Parang may nagawa akong mali. Hanggang ngayon ba ay ayaw niya akong makita na inaalagaan ko ang sarili ko? Pues, I won't chain myself with his roles. I will never let him bound me by his words and wants.
Tama nga si Marcel. Napaka-unfair, self selfish at napaka-dictator niya. Ang daming bagay pala na ikinabulag ko noon. I am so delusional. Umakyat ako sa taas at saka na nagpalit ng damit ko, pero ang mga nakita kong damit ay halos outdated na sa mga fashion trend at nagmumukha ko ewan. For the change ay bibili ako ng mga gamit ko bukas, pero nagbihis na muna ako sa aking pants na hanggang tuhod. Kulay black at puting plain na shirt naman pang itaas. Gamit ang pang-ipit ay naayos ko ang aking buhok into a messy bun. Bumaba na ako para makapagluto na rin ng hapunan. Naisip ko na mag-chicken curry at egg soup. Hindi naman ako nahirapan kasi madali lang mag-prepare nito. When I was on college ay nag-dorm ako noon dahil nga mas malayo ang bahay ko. Kaysa sa eskwelahan, dahil doon ay mas lalo pa akong naging mas independent na tao. Doon ako natuto kung paano magluto talaga. Hindi naman ako kasi pwedeng laging umasa sa mga luto na sa labas, mga instant at mga ihaw-ihaw. Dahil sa hindi rin maganda ang ganun sa kalusugan kung madalas nakakainin at gagawing parang asukal. Ang ginawa ko nga nung taga-atikim ay walang iba kundi si Sak. Kaya nga busog yan sa mga luto ko Pinagbabaan ko pa yan noon kaya nga mantakin na lapitin ako ng mga fans may crush sa kanya at mas lalo na ang mga girlfriend niya noon dahil pinagkakamalan kaming may something. Isa totoo lang ay magkaibigan lang naman kaming dalawa. I smiled while cooking. Ang sarap balikan ng mga moments ko noong college. Hindi ko namalayan na luto na lahat at saka na ako nag-aayos ng hapag. Umupo na ang dalawa sa hapag at saka na kami nagdasal. Kumain na sila ng magana. I can see na masaya ang anak ko ngayon. At marahil dahil hatid sundo na siya ng daddy niya. Bagay na hindi naman ginagawa ni Blake sa noon. Dad, maglalaro pa po ba tayo? Tanong ni Blake sa daddy niya. Ako naman ay video na bigla. Una ay dahil sa hinayaan na niya ang bata. Basta-basta natawagin siyang daddy ng anak niya. Noon kasi ay talagang ayaw na ayaw niya magpatawag ng daddy. No son, mag-ready ka ng matulog and you have an early class tomorrow. You need to sleep early para maging kasing tangkad mo ako kapag nagbinada ka. Magiliw naman ang naging tugon ni Blake sa anak namin. Hindi ko pa kuna na itago ang ngiti sa labi ko. Ang tagal kong pinangarap na mangyari ito. Kahit ito na lang yung regalo at kapalit ng pasakit sa akin ni Blake. Masaya na ako na masaya ang anak ko. Walang ina na hindi nangarap na sumaya ang kanyang anak. Pagkatapos naming kumain ay si Blake na ang nagpresenta na siya na ang magpatulog sa bata. Agad naman akong sumang-ayon nang walang pagtutol. Ako na ang nag-asikaso sa aming pinagkainan. Pinupunasan ko na lang ang mga plato upang mas mabilis itong matuyo nang magulat ako sa baritoning boses na nagsalita sa likod ko. Yawa, muntik nang tumalon ang puso ko sa kaba. Sino ang kasama mo kanina? Tanong niya. Hindi ko maiwasan na mapataas ang kilay ko sa tanong ng lalaki ngayon ay nakapamaywang sa aking harapan. Daig pa ata ang nanay ko kung magtanong. That bastard Sak. Hindi maiwasan na magpanting ang tenga ko sa sinabi niya para bang naiinsulto ako. Na iniinsulto niya na rin ang kaibigan ko. Iniwan ko muna ang mga pinunasan ko at hinarap siya sa seryosong ekspresyon ng mukha. So what if he accompany me? At pwede ba, Mr. Ferrer? Do not ever call him bastard. Hindi mo nga kilala yung tao. Pinaningkitan niya naman ako ng mata na ikinahirumintado ng puso ko. Of course, I know that bastard. He is also wealthy man and he likes you. Hindi ko maiwasan na isipin kung bakit lahat na lamang ay binibigyan ng mali siya ang pagkakaibigan namin ni Sak at bakit ganito ang pinapakitang galit ni Blake sa akin. Hindi ba ay dapat ay wala siyang pakialam sa akin? Hindi ko na maintindihan ang ugali ng lalaki nito. Ang hirap i-spell. Pwede ba Blake San Ferrer? Stop minding my own business. Ano naman ngayon kung magkagayon nga, wala ba akong karapatan na pumasok ulit sa relasyon? Look at yourself first at saka mo ulit sabihin sa akin. Yan sinasabi mo. Hindi ko na maiwasan na magsalita. Dahil lang sa pagsama mo sa lalaking yun, nakalimutan mo lang sunduin yung bata. What kind of mother are you? Panduduro niya sa akin na mas lalong nagpakulo sa kanina pang mainit na ulo ko. Nagpapatawa ata itong lalaking to. Now you taste your own dose of medicine. Alam mo na siguro yung pakiramdam ng ginawa mo sa akin habang nasa piling ka ni Denise. Tinalikuran ko siya. Wala akong mapapala sa pakikipagsagutan sa kanya. Forget, Alisa Magkalas.
Hindi maalis-alis sa isip ko kung bakit nagkakagano ng utak ng Blake sa na yun. He is behaving opposite than what I am expecting. Dapat nga ay maging masaya na siya para sa akin. Kung magkagayon man, nakahanap na talaga ako ng lalaking mamahalin ko. Hindi ba ay dapat ay matuwa pa siya dahil makakalaya na siya sa tali ng pagkakasal namin? And because of this unusual behavior, my night became sleepless. Naubos na ata lahat ng laman ng utak ko sa kakaisip. Mas mahirap pang hulaan ang ugali ni Blakeson kaysa sa board exam ko noon para makapag-CPA. Kinabukasan ay maaga pa rin akong nagising. Wala pa atang 6 ay nasa kusina na ako. Matapos magplansya ng uniforme ng dalawa ay saka na ako nagluto ng almusal. May kaning lamig pa kaya naman ay nakapag-fried rice pa ako. Maliban doon ay nagprito ako ng sunny side up na itlog, hotdog at bacon. Matapos noon ay naligo na ako, may mga naiwan pa akong aasikasuhin sa opisina ng business ko sa isang branch ko. Matapos kong maligo ay saka na ako nagbihis para sa susutin ko sa pagpasok. Ginising ko na rin ang baby boy ko at inayusan ko na para diretso almusal na lang yung bata. Dadalan ko na lang ito ng lunch mamaya. Good morning, Daddy. Masiglang bati ng bata kay Blake na mukhang nakaayos na rin ng damit. Good morning, son. Bumati ng pabalik ang lalaki ngunit sa akin siya nakatingin na may matigas na ekspresyon sa kanya mukha. Ako na ang nagkusang umiwas. Huwag niya lang sana kung simulan. Wala akong oras na tansyahin ang tila panahon na paiba-ibang ugali niya. Bipolar, diretso kami sa kusina at maganang kumain ang bata. Kalansing lang ng mga kubyertos ang madirinig. Ako na maghatid sa bata, ani ko. Tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon.